To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Malakas sa palakpak po para sa buhay na Diyos! Parang hindi buhay ang pinapalakpakan natin. Kung yung palakpak na yan, akin o aking nga yan. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang ating palakpakan. Praise God! Nakikipalakpak po ang ating mga taga-FB Live. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi marunong magkulang. Amen. Ang tao ay nagkukulang, nakakalimot, napipikon, pero ang Diyos walang katangi ang ganyan. Amen? Kamusta po kayo? Ang sagot, mabuti kesa dati. Amen? Huwag ho kayong sasagot na okay lang, sakto lang. Dahil iba ang buhay Kristiyano sa di-Kristiyano. Hindi tayo sasagot ng okay lang o sakto lang. Pag sinabing okay lang, parang may pagdudude. Pag sakto, baka mamaya, kulangin pa yan. Dapat ang laging sagot, kamusta ang buhay Kristiyano? Mas mabuti kesa dati. Kahit na mas mabigat ang pinagdadaanan, kahit mas malaki ang problemang hamon sa buhay, higit na mas mabuti pa rin ang Diyos, sapagkat hindi siya marunong magkamali. Lahat tayo ay may load limit of temptation, load limit of testing, load limit of problems. Nakadaan na po ba kayo sa isang tulay na mayroong warning po doon, na nakalagay po doon kung ano lamang bigat na sasakyan ang pwedeng dumaan. So hindi pwedeng dumaan doon kapag sumobra ang bigat, may mangyayari sa tulay, baka mahulog ka. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, mas malaki man yan kesa sa katabi mo, mas mabigat man yan kesa sa katabi mo. Huwag niyong tingnan yung size ng katabi niyo, hindi size ang ibig ko sabihin. Kung mas nakaiiyak yung pinagdadaanan mo, mas nakakatakot, ibig sabihin, pare-pareho lang ng Diyos ang nilalapitan natin, bagay sa Kanya yan, kaya niya yan, alam ng Diyos ang ating kakayanan. Amen. Usapang kakayanan, usapang pananampalataya. Tandaan po natin, ang magtatawid sa atin tungo sa pagkatalo, patungo sa tagumpay, ay ang pananampalataya na meron po tayo. Amen. Nandyan po ba kayo? Nangangamoy faith revival ngayong umaga. Kamusta po ba? Niyayanig po ba ang faith nyo? Itinutumba po ba ang inyong pananampalataya ng kagipitan ng buhay? Tinutumba po ba kayo ng mga pag-aalala, ng mga bayarin, ng sakit karamdaman, kaguluhan, pagsamasamahin na ang lahat ng problema sa planetang ito? Tandaan po natin, malaki ang Diyos na pagkukuhanan ng sagot ng inyong problema. Amen. Ang kailangan lamang po, maitawid tayo sa kalagayang ito ng pananampalatayang meron tayo. Dalawang Kristiyano raw po ang pumapasok lang sa iglesia. Defeated Christian and victorious Christian. O yung pinto rito, pang victorious Christian. Dito pang defeated. Hindi, joke lang. Diba? Open mo yan ho ay entrance, ito exit. Pero kapag ka po ang pagpapala ay nandyan, dapat walang exit. Entrance lang. Amen. So ang ating pag-aaralan, dahil usapang revival, it's all about faith that wrestles. Everybody say, faith that wrestles. Alam niyo po ba, lahat ng pananampalataya dapat merong pakikipagbunok. Inilalaban. Hindi pwedeng overnight ang pananampalataya mo, walang wisdom, walang action. Basta naghintay ka na lang. May kilos, may wisdom, dapat ang revival. Ngayong umaga, kung dumarating sa point na pinagdududahan mo ang galaw ng Diyos, kung pinanghihinaan ka, kung tila baga na may mga takot sa buhay mo na hindi mawala-wala, may mga pangamba at pag-aalala, you need faith revival. At kamusta ang iyong pakikipagbuno sa iyong pananampalataya? May kukwento po tayo, 2 puntos lang to na matututunan po natin sa book of Habakkuk, si Prophet Habakkuk. Habakkuk chapter 1, beginning 1 to 11, Tagalog po ito. Basahin po natin. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakkuk. Inireklamo ni Habakkuk ang kawalang katarungan. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo?
bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabay-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ng mga taga-Babilonya ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupang hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak. Ipinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. Ang mga kabayo nila ay may mabibilis kaysa mga leopardo, mas mababangis kaysa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga bayo ay rumaragasa mula sa malalayong lupain para silang mga agila na dumadakit sa kanilang biktima. Ang kanilang mga hukbo ay marahas na sumasalakay at lahat ay nasisindak habang sila'y nananakop. Di mabilang na parang buhangin ang kanilang mga bihag. Hinahamak nila mga hari at walang pinunong iginagalang, pinagtatawanan lamang sila ng bawat muog sapagkat ito'y kanilang nilulusob at madaling nakukuha. Verse 11, pagkatapos ay nagpatuloy silang parang malakas na hangin, walang dinidiyos kundi ang sarili nilang lakas. Diyos po ang bahalang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pinili ko pong maging Tagalog ang ating basahin at doon ay naging malinaw sa atin na parang nalalarawan po na ang kapanahunan ng panahon ni Habakuk bilang propeta sa nagaganap na kaguluhan at di maunawaan at maintindiang mga batas at mga nangunguna sa bansa at sa bayan ay di mo mapaniwala ang may Diyos nga ba? Parang walang ginagawa ang Diyos. Pag ikinumpara po natin ang kapanahunan natin, ang batas nga ba ay batas na makatarungan sa panahong ito? Ang mga taong namumuno nga ba ay puno ng pag-aalala at pag-ibig sa pangangailangan ng ating lahi at ng ating bansa. Ano nga ba ang nangyayari sa bayan? Yan ang hibik ni Habakuk, a minor prophet. Pag sinabing Habakuk, ang Hebrew word ng kanyang salita, it's all about embrace. Kaya si Habakuk, very sensitive siya sa pangako ng Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa kanya. Yun ang nag-e-energize sa kanya. Kaya buong tapang, buong giting, buong lakas ng pananampalataya na sinasambit niya ito sa mga Israelita. Pero sa kanyang pananalangin, dito po sa Book of Habakkuk chapter 1, ay nakikipagbuno ang kanyang pananampalataya. Pansinin niyo yung kanyang panalangin na tila baga sinasabi niya na, Lord, wala ka bang gagawin? Di mo ba nakikita yung nakikita ko? Di mo ba nakikitang nakakaawa na nangyayari? Si Lord talagang parang tatay yan Pinahintulutan lang niyang magsalita si Habakuk. Pero bandang verse 5, dito, makikita po natin, angat mo anak, sa verse 5 ay, sabi niya, oo, tama. Tingnan natin pansinin natin, tama naman yung nakikita niya, nadidinig niya at nararanasan ng kanyang kapwa, ng kanyang lahi. Pero ang sagot ng Diyos, pagkatapos sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo. At mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Positive, negative ang pwede mangyari dito, nakabitin. Kasi napapalibutan ng bansang Israel, ang kanyang bansa ng mga taong ginigipit sila. Hindi pinaniniwalaan na ang bansang ito, ang bayang ito, ay pinili at hinirang ng Diyos. Parang ikaw lang ba yon? May mga tao bang ayaw maniwala sa pwedeng mangyaring maganda sa buhay mo? Tinuldukan ka na ba? Yung kasalanan mo ba sa mga nagdaang taon hanggang ngayon nakikita pa rin sa'yo, although hindi mo na to ginagawa? Nahatulan ka na ba ng bonggang-bongga mula ulo hanggang paa? At pinatawad ka na ng Diyos at alam mo sa sarili mong hindi mo na kayang gawin, pero ang tingin pa rin sa'yo ay ginagawa mo pa rin at tila baga walang pagbabagong nangyayari at nagaganap sa buhay mo. Ang tao'y mapaghusga at mapaghatol. Kaya naman inaapela ni Habakuk, walang hindi mo ba nakikita ito? Masyado nang inaapi ang iyong bansa.
The Christian life is never a bed of roses. Tandaan po natin yan. Even though we live the life of faith, even though our faith is very, very, very strong, na sinasabi nating, Lord, nabubuhay ako para sa iyo. Ikaw lang ang lahat sa akin. Ikaw ang hingian ko. Alam kong ikaw ang tugon. Pero tandaan po natin, the life of faith is never just comfortable. Lahat ng ating pinaniniwalaan ay titingnan kung ito nga ay panghahawakan mo. Hindi pwedeng sabihin lang natin sa babaeng minamahal natin na mahal kita, iniibig kita, ikaw lang, patutunayan mo yan, pakakasalan mo yan. Papalitan mo apelido at ibibigay mo ang dangal ng apelido mo. At pinakayaman natin ay yung ating dangal ng pagkatao. Ang pag-ibig ay laging pinatutunayan, ganun din naman ang pananampalataya. Dapat mapatunayan na ang pananampalataya ay buhay, gumagalaw, kumikilos sapagkat walang imposible sa Diyos. What a difficult picture of Israel. Habakkuk is praying, we are in a mess. Nasa gitna kami ng kaguluhan, ang bansa't bayan. Na hanggang ngayon po, balitang-balita po, di po ba? Mula nung Old Testament hanggang ngayon, ginigera ang Israel. May pakikibaka. Parang spiritual life natin, may gera ang kalooban natin. Sino rito may gera ngayon? Gera ng pag-aalala, gera ng takot, gera ng pangamba, gera ng sakit karamdaman, gera ng kagipitan. Mga spiritual na labanan na hindi nakikita ng iba, akala nila okay ka pa. Kaya nga po ang revival, hindi manifestasyon lang na nabuwal ka ng ilehans ka ng pastor. Hindi yung nag-speaking tongues ka lang. Hindi yung naiyak ka sa mensahe ng pastor. Ang revival may manifestasyon na paninaligan mo at paniniwalaan mo ang pinangako ng Diyos. Pagkatapos po na'y makikita ang bagong katatagan ng buhay. That is revival. Diba pag nire-revive na ganyan, kala mo wala ng buhay. Oh. Binabalik mo yung hininga. Binabalik mo yung tibok ng puso, yung pintig, yung paggalaw ng bawat ugat sa kanyang katawan. At kapag dulang nakuha na yon, bigla pong magigising ito at may panibagong lakas. That is revival. So, ano pong makikita natin dito? Comparison of Habakkuk's day to our day. Na kapag tiningnan mo, oo nga tingnan niyo po ito Comparison of Habakkuk's day to our day. Violence. Totoo ba na may mga kagulungan? How long, Lord, must I call for help, but you do not listen or cry out to you? Violence, but you do not save. Kabila ang mga kaguluhan. Ang tao pa naman ngayon, may nagkakagulo na sa gitna, mapapagkakakitaan pa. Last time, nag-taping po ako sa Daylight Devotion. Nagmamadali po kami. Grabe, malis kami ng 7. 9 o'clock, nasa EDSA kami. Sobrang traffic. Siyempre, tensyonado ka na kasi ang call time is 10 o'clock. Before 10 o'clock, dapat nandun ka na. Nagpe-prepare ka na, nagbibihis ka na. Then suddenly, sa amin po, nakahinto ka na, binangga ka pa. Traffic gumanon, lakas ng galabog. Siyempre, ang unang maiisip mo niyan, ano nangyari? Dahil buhay ka, pero ano nangyari sa kotse mo? Binangga po kami. Siyempre, wala kang kasalanan, tendency niyan, iinit ang ulo mo. That time mo, nagpe-pray in tongues ako dahil tensyonado na ako, malilate kami. Magpe-prepare ka ng preaching. Sabi ko sa kay Pastor John, kalma, Daddy, kalma. Lumabas yung bumangga. Puno pa po ng tato. At nagwawa, galit. Nanlilisik ang mata. Kung ang mata niya ay bala ng baril, nabaril na po kami. May mga taong ganun, siya namali, siya pa galit. Buti na lang mga Kristiyano, malinaw. Kahit na minsan, tayo ang minamali, nagiging malinaw sa isipan natin, dapat nakatingin tayo sa Diyos na nagtatama ng buhay. Binaba po ni Pastor John yung salamin, galit. Halamok, nung kinamot niya ulong niya, akala ko natigpas Sobrang paghamot, galit. Action pa lang. Sabi ng asawa ko, bro, tingnan mo mabuti, ikaw ang mali. Anong mali? Pak. Dami niya nang sinabi, isa pa lang. Sabi ko, brother, makialam na ako hindi tayo dapat mag-away. Aksidente ito. Palagay ko naman po, hindi niyo po ito sinasadya. Talagang hindi. Sige, wag na ho tayong mag-usap ng matagal. Buhay naman tayo pareho. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kami po yung mga pastor at kinakailangan dumating kami sa oras dahil kami po ay merong taping. Alam nyo, sa kasaysayan ng EDSA, kung natuloy pong lumuhod yun, may lumuhod sa gitna ng EDSA. Luluhod na ako, tinayo namin Pangalang pastor pa lang, hindi pa pangalang Jesus yan. Ibig sabihin, may dangal ang Kristiyano, lalo kapag nakaposisyon ka.
sa mga taong kumikilala sa Diyos. Sa mga taong may alam patungkol sa Bible. For the glory of God yun, ha? Tinitigan ho kami pareho. Kinukuha yung kamay namin, gusto mag-bless. Yung apoy na apoy, sa isang maamong pagsasalita at tamang motibo. Violence. Ang tao ngayon kahit mali, nagwawala. Kristiyano at di Kristiyano. Nakakalungkot. May laban na ngang literal, nagbabarilan pa rin ang salita. Violence, injustice, wrongdoing, destruction. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Nakikita mo namang may mali na, Lord, di ba? May mali na sa bansa, may mali na sa iglesia. Pero anong ginagawa mo, Lord? Tulog ka ba? Version ko na lang po yun. Strife and conflict. Law is paralyzed. Hanggang ngayon, ini-insist yung ganitong batas at ang nakalulungkot, ang mga sumusuporta, matatalino pa naman na tila baga may dissenting pamilya, pero sinusuportahan ang batas na sisira sa kinabukasan ng maraming kabataan. Na alam po natin, ang unang tao na pinagsama ng Diyos ay babae at lalaki. At ang kinakasal, babae at lalaki. Ngayon, nauwi na sa ladies and gentlemen, I present to you, diba? Man and man, woman and woman. Diba dati, naalala ko nung kinasal yung aking apo, sabi ko, apo, sana maraming ganyang Kristiyano pa rin kabataan, na napakaganda ng kasal. Hindi bonggang-bongga, pero nataas si Jesus. Walang ibang pinarangalan. Sana lahat ng mga mag-iisang dibdib ay walang ibang inaasam, kundi sa kanilang pag-iibigan ay walang ibang mataas, kundi ang Diyos. Ngayon, may mga batas kapag nagkapikunan na mag-asawa, pwede na magkaroon ng annulment. Ano pagkaiba ng annulment sa divorce? Paghihiwalayin din pala, pinaganda lang. Pinahihina lalo ang tolerance ng pagtitiis, pagpapasensya at lalim ng pagmamahal. Justice never prevails. Kaya po ako, 10 taon ako nagturo sa kulungan eh. Ang nagtulak po sa akin, dahil nakulong ang tata ko, na pabalik-balik sa Malolos, kung bakit naman tong tata ko, talaga naman ipinaglalaban ang katwiran, laban sa katiwalian. Nagsusulat po yan, idinidikit, nagpapatarpulin yan, nilalagay sa munisipyo, at doon mismo, doon sa flagpole, doon nandoon yung bandera ng Pilipinas, didikitan niya na ang bayan ng May Kawayan ay puro katiwalian. O edi, huhulihin ka nga. So, ikukulong yan sa Malolos. Nung batang isipan ko, akala ko nakukulang, pumatay, nagnakaw, nanggahasa. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil kamping-kampe ko sa tata ko. Kaya pag ang pag-uusapan ay tungkol sa katiwalian, kung gusto mo mag-high blood ng tata ko at kumuha ng espada, mga tiwaling nangunguna, ang galit na galit siya. Buti lang ho na born again ang tata ko. At napag-isip-isip ko, totoo na napakalaga na pangkatiwalian. Hindi nangyayari ang katarungan. Pati minsan sa buhay Kristiyano, tatahimik ka na lang. Walang katarungan ng pagpatay kay Jesus. Walang katarungan ng bintang kay Jesus. Ang ginawa ni Jesus, tumahimik na lang habang pinarurusahan ng ilang oras, 7 salita lang ang lumabas. Na-offend pa sila. Lord, ama ko, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. God answered Habakkuk by saying, I am going to answer you, are going to be amazed. You are going to be amazed. When I answer, you will not even believe it, and I'm doing these things. Positive po ako dito. Tandaan mo, sa napakaraming kaguluhang yan, meron akong inihahandang bagay na mamamangha at hindi mo mismo paniniwalaan. Habakkuk is accurate prophet. Aral yan sa law of Moses. Sensitive sa moving ng kilos ng Diyos. Pero mismong sinabi ng Lord kay Habakkuk, paggalaw ko at pagkilos ko, pati ikaw mismo mamamangha at hindi mo paniniwalaan. Sino yung gustong ganun pagpapala na hindi ka makapaniwala? Hello? We're so amazed and we give you praise. Makakanta mo yun eh. Na may mga kamangha-mangha palang bagay na inihahanda ang Diyos sa kabila ng kagipitan, mga kalungkutan at mga bagay na nagbibigay ng maraming alalahanin sa iyo, maghintay sa kamangha-manghang bagay na ni minsan ay di mo kayang paniwalaan. Meron pala sa lupa noon,
ni hindi mo pa inisip, ni hindi pa sumagi sa iyong isipan at di nakita ng iyong mga mata. Ang interpretasyon ko dito, panglangit lang eh. Si Kai ko nung baby yan, laging tanong, Mami, ano itsura ng langit? Mainitin kasi't pawisan. Lagi niyang tanong, malamig ba sa langit? Sabi ko, oo anak, baby yun. Pangalawang tanong, maraming pagkain sa langit? Ay, oo anak. Kasi isip ko, wala nang kagutuman doon, dahil wala nang pagkain. Bandang uli, itong tanong niya sa akin, paano mo nalaman? Ako po, Diyos ko. Ang kapunta ka na ba doon? Analytical ho yung anak ko masyado eh. Magaling mag-analyze ng situation, ng sasabihin mo. Ni-scrutinize niya yan. Bandang huli, magugulat ka. Follow-up question. Minsan ganun tayo kay Lord eh. Ang dami niyang pangako, pero kini-scrutinize natin, ina-analyze natin, binabase natin sa sitwasyon natin. Parang di siya Diyos. Diyos na gumagawa ng himala na nagbiyak ng tubig sa dagat. Diyos na nagpaulan ng mana at pugo. Diyos ng panahong yon, mapapahiya na yung ikakasal. Pero ang unang himala na ginawa niya sa New Testament, ay wag mapahiya ang handaan at siya'y naghanda ng pinakamasarap na alak. Patitikim ko po yun sa Nights of Prayer, yung masarap na alak na yon na ginawa sa Canaan. What's the problem of Habakkuk? Why is God inactive? Ito problema ko, Lord eh. Ba't parang di ka gumagalaw? Ayan na, daming gulo, daming problema, pinapaintulutan mo kung sino pa may kasalanan. Siya pinagpapala, gara, Lord, ako nagtatides, ako naglilingkod. Iyon, wishy-washy. Mapanumbat pa nga eh. Pero grabe, biyaya. Nagkumpara po tuloy natin ang pakikipagbuno natin sa kabanalan at katwiran. Bakit iyon bago ikasal? Nagsasama na, pero ang gara ng buhay, mas maganda pa sa buhay ko. Yun tayo eh, ang babaw ng pagtingin at pagkukumpara, pero hindi mo alam kung anong nakapaloob na labanan sa buhay. Wag ho tayo bumase na nasa Kanya na ang lahat at ang saya-saya niya. Tandaan po natin, walang taong kinumpleto ang Diyos. Kapag kinumpleto na tayo, hindi siya mamamatay sa krus at hindi mo siya kailangan bilang tagapagligtas at tagapagpuno mo. Why does God not hear his cry? When God does answer, why does He answer that way? Habakkuk is a book about faith. It is its central theme. The righteous one will live by his faith. It is quoted 3 times in the New Testament. Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38. Habakkuk takes us on a journey of faith. Dinadala tayo ni Habakkuk sa paglalakbay ng pananampalataya. And in the first 11 verses of this chapter, we'll learn Habakkuk's faith that wrestle with 2 things. 2 puntos lang po, tapos na ako. Number 1, faith that wrestle with unfathomable discomfort. Sa panahong iyon na nakikita ni Habakkuk ang sitwasyon na tila baga maaapektuhan na kami at ang pamilya ko. Nagkakagulong sandaigdigan, nagkakagulong bansa. Walang katarungan, walang kapayapaan, wala kang pag-asang nakikita. Pero parang bakit ganon walang tugon ng Diyos? Ang tawag po dyan, pananampalatayang nakikipagbuno sa di maarok na kahirapan at sitwasyon na di mo maintindihan. Nalagay na po ba kayo doon? Sa sitwasyong di mo maintindihan, bakit pinahintulot? Bakit nangyari? Naglilingkod naman ako, yun tayo eh. Nagiging pananggalang at yabang natin, naglilingkod naman ako eh. Hindi tayo pinaglilingkod at hindi ka naglilingkod para pananggalang at lisensya mo sa lahat ng pagsubok. Tandaan po natin yun. Hindi ko mo naglilingkod tayo, hindi ko mo nag-iika po tayo. Lisensyado yan. Para naalala ko po yung anak ko, basta around may kawayan, anak, kahit sino, sagot ng Diyos yan at sagot ka namin. Nagdadrive po yung anak ko eh. Kasi, si pastor dyan, ang pastor ng buong kapulisan at task force. Lumabas yung anak ko sa may kawayan, lumabas ng Marilao. Uli. Wala kami magawa. Sabihin mo nga yung keyword, anak, sabihin mo, Pastora Diwali, Pastor Jan, walang. Dito pag sinabi, kay Pastora Diwali ho ako eh. Ganun ba? Ako po, wag ipuin yan, magalawin yan. Sige, tumakbo ka na. Ginagalang kahit medyo mali ginawa eh. Pero pinatunayan ng Diyos, kapag lumabas ka sa sirkulasyon na kung saan hanggang doon ka lang dahil may gagawin ako sa'yo, minsan parang di mo makikita ang galaw ng Diyos. Walang power yung name ng mommy at daddy niya. Walang power yung ginagawa naming malasakit sa mga taong ito na nanguhuli sa labas.
Faith that wrestle with unfathomable discomfort. Sabi ni Haring David, I would have despair unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Di ako titigil. Di ako mawawala ng pag-asa. Babalik ako sa sitwasyon na alam kong may kayang gawin ng Diyos kahit hindi ko maintindihan ito. Kaya ang pagsunod, hindi dahil lamang sa gusto mong maunawaon muna bago ka sumunod. Si Abraham, hindi naman niya alam ang specific kung saan sila dadali ni Lord eh. Ang sabi, Abraham, magbalot ka. Sama mo, gusto mong isama. Dalhin mo, kaya mo lang dalhin. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Saan po yon? Habang naglalakbay ka, sasabihin ko. Pag kumaliwa ka, kaliwa, kanan, diretso, stop over, gawa ng altar, gawa ng tent. Kaya dalawa ang ginagawa niya eh. Altar and tent. Pag nagtayo ng altar, na kanilang hihimlayan habang nagpapahinga, tungo sa lugar na pupuntahan nila para sila'y maging fruitful lalo. May altar sila. Kaya dapat sa paglalakbay natin sa buhay na ito, madaan man tayo sa pagsubok ng buhay, laging may altar ang puso natin sa pagsamba at pananalangin. Our discomfort brings out a despair in our hearts. Sa lahat ng mga kakulangan na hinahanap natin para tayo magkaroon ng ginhawa, ito po'y maglalabas sa kawalan ng pag-asa sa ating puso kapag wala po tayo sa Panginoon. Habakkuk had complained that God seemed to be indifferent to his prayer and supplication. And we saw last time that his prayer was not all that is ought to have been. Nakita po natin dito, Lord, hindi naman ito'y pinagpe-pray ko. Habakkuk had a burden not only in the sense of message from God, but also in the sense of heavy weight. Alam niyo, nung nag-pray ako, nasabi ko, Lord, gusto ko, habang tumatanda kaming magkakapatid, sobrang sweet namin. Yung tipo bang walang mali siya na, harbatin ko nga itong damit mo, sis. O, yung mga tipong ganon. Kaya, sikat ko, pagkalabas po sa aking sinapupunan, itinabi ko na po kay Kayan. Sabi ko ng asawa ko, baka madaganan ni Kay, napakabait matulog ng anak ko. Pag natulog ng isang posisyon, gigising isang posisyon, yan yun. Pati pagtulog niyan, tahimik. Kasi ang iniisip ko, binabinding ko kayo ng love. Binebreak ko lahat ng gawa ng kaaway na ang magkakapatid sa Biblia ay nagpapatayan, nag-aaway. Pero alam nyo, yung genuine love pala ay i-revive sa panahong susubukin ang inyong samahan. Sinubok po kaming magkakapatid. Akala ko wala nang balikan eh. Sulian na talaga ng tunay na apelyido sa pagkadalaga eh. But I really thank God. Sa isang iglap, kayang i-revive ng Lord ang isang wasak at sirang relasyon. Dahil alam ng Lord yung burden ko. Sabi ko, Lord, ang pinakaligaya ko ay magsama-sama kami sa langit ng mga kapatid ko. Nauna na ang nanay at tatay ko, mga pamangking ko, lahat ng lahi ko. Kung hindi man kami mabuo-buo sa reunion dito sa lupa, sa langit buo kami sa takdang panahon. Nandyan pa ho ba kayo? Habakkuk had a burden. Puno siya ng burden, not only in the sense of message from God, but also in the sense of heavy weight. It was heavy in that its content because Habakkuk announced coming judgment of Judah. It was also heavy in its source because Habakkuk brought a message from God. Ang bigat ng kalagayan niya. Siya magsasabi. Ito pinasasabi ng Diyos. Why does God allow us to see iniquity and trouble in ourselves or in others? Some reason why God allow us to see iniquity in ourselves. Bakit pinakikita ng Diyos yung kamalian, yung pagkakasala, yung bang mga kapalpakan, sorry sa word, ng ating kapwa at ng ating sarili? Bakit kaya? Because to keep us humble, to keep us submissive to Him in the hour of trouble, to make us value salvation even more, to show us what we might have in ourselves, to make us see the wickedness of sin that we might pass by it and hate it and not indulge it in ourselves, to make us admire the grace of God when He saves sinners. Ito pala yung mga dahilan, kaya pinakita ng Diyos sa iyo ang kahinaan at mali ng iyong kapwa, hindi para matisod ka. Tandaan po natin, sabi ko kanina kay sister, yung bago nating leader, magpakatatag ka lang, magpakatibay ka, opo, yung tama pong motibo. Kasi ang mga tao sa loob ng church, tao pa rin na pwedeng makapitan ng spiritual virus kapag naging mahina. Yung mga ako kasi madalas, mahilig ako mag-idolo ng mga taong kahanga-hanga. Sobra po ako pagka humanga ako eh.
Doon ako binibreak kapag nakikita ko na yung mga kahinahangaan ko, nasisilip ko na yung kahinaan nila, masyado ako nasasaktan, masyado akong pinanghihinaan. And then nangusap ang Panginoon sa akin, lahat tayo may mga kahinaan na minsan na hindi natin nakikita, na tanging Diyos lang ang nakakakita. Para makita natin ang ating sarili, Lord, hiwalay sa iyo, wala akong magagawa. Our discomfort brings out God's faithful intention. Ang ating kakulangan, sa anumang kaginawahan ng buhay ay maglalabas ng tapat na intensyon ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa mga panahong discomfort po tayo. Siya ang ating comforter. Amen o ba? Sa mga panahong tila baga tayo nabibigatan, siya ang nagbibigay ng panibagong lakas. In our discomfort, we come to discover that God's way are mysterious. Hence, we learn to trust that He is faithful in every way. Tapat ang Diyos. Nasa ikalawa na po ako. Faith that wrestle with unbelievable design. Pananampalatayang nakikipagbuno ka para sa di ka panipaniwalang disenyo. Negative, positive. Hindi po disenyo ng Diyos na magpatuloy po tayong lugami, talunan at mahirap. Minsan po, for the glory of God ho to ha, nagdadrive po si Pastor Jan, ihatid po si Paskay sa bandang Malanday. Yun po yung lugar na kung saan ay napuno ng kasalanan si Pastor Jan. Doon siya naging basurerong adik. Lagi niyang kinukwento yan. Alam mo, anak, pag nagdadaan kami rito, binaba ito. Nilalangoy ko to, putik na putik ka niya. Paulit-ulit yung kwento niya pagkain natin niya si Pastora Kay. Alam mo, dito talagang hirap ng buhay. Alaga ako yung si Rona. Talagang pag inaalagaan ko yan, palit ako ng palit ng sigarilyo. Ako nag-aalaga. Kwento siya ng kwento. Pero kinukwento niya na masaya na siya kasi wala na siya doon sa buhay na yon. Tsaka yung mga nagtatrike na yan, nagtatrike ako. Tapos bigla siya may nakita, si ano to ah? Sabi ko, sino? Sabi niya, kapapata ako sa Malandayan. Yung nagtatrike. Sabi ko, nagtatrike pa rin? Nalungkot siya, oo. Tingnan mo buhay mo, kahit mumurahin lang ang kotse natin. Nakasakay ka na sa kotse. Uuwi ka sa mas maayos na bahay. Hindi lang yun, grabe, napakabait ng Diyos sa'yo. Yung tsura mong yan, binigyan ka ng napakagandang asawa. May lait pa para magpakumbaba. Pagkahuya namin, pinupuri, nilalait muna namin. Minsan nakaboss ng pantalon. Tapos nakaboss. Sabi nung anak niya, grabe, daddy, hindi mo ba alam kung ano yung boss na yan? Pero daddy, basurero ka pa rin, ha? Natanda mo kung saan ka galing, ha? Naka-Armani, grabe. Hindi ko malaman kung Divisoria ba yun o ano. Tingnan ko na lang kung sino nagbigay. Hindi ka ako siguro Divisoria. Sabi ko, grabe ka ma, daddy. Alam mo bang si Dingdong Dantes lang ang nag-Armani? Sabi ko, si Mayor nga, tingnan, ewan ko kung naka-Armani. Pingiti lang yun. Pero tanda mo ha, basura ka lang dati. Sabi namin, understood na yon. Minsan kasi kapag nasa comfort zone na tayo, nakakalimot tayo, saan ka ba kinuha ng Diyos para maging mababa ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao? Lahat ng suot natin, may presyo man o wala, uuwi tayo sa langit ng hubad at walang daladala. Kaya sabi ni Job, hubad akong isinilang, hubad akong babalik, purihin ng Diyos na buhay. Bumalik siya sa original design. Tandaan niyo ang original design sa atin, John 10:10, letter B, buhay na ganap at kaaya-aya. 3 John 2, Psalms 23, Psalms 91, dadaanan mo lang yan. Amen. God's way are mysterious. His inaction is mysterious. His unexpected providences are mysterious. His unusual instrument are mysterious. What God permits in the church and what God permits in the world is related to His kingdom. Ako, kahit saan pumunta, ano trabaho ng anak mo? Dito po. Saan nagtatrabaho dito po? Malapit na pong ma-promote yan eh. Sabi ni Bakas, Mami, sino may sabi sa'yo mapopromote ako? Si Lord. Paid ko yun eh. Kino-confess ko yun. Lapit ka na ma-promote, anak. Inumpisahan ko yun, kapapasok niya lang ho ng trabaho. Mami, in reality, walang napopromote ng 2 months, 3 months, 6 months. Most of this is 2 months. Hindi, basta. Iba timing ng Lord sa timing ng Lord. Sa timing ng tao. Pag may nagtanong, mga kaibigan ko, saan nagtatrabaho? Malapit na ho ma-promote yan. Kaya nung minsan kinausap ako sa finance, promoted na ho ba anak nyo? Malapit na pong ma-promote. Sinabi ko yun, that was 2 years ago. Kasi yung malapit at malayo, iyan ay katapat lang ng oras ng Diyos. God's timing pa rin yan. Parang ako, 23 years old, pinagsabi ko, ikakasal na ako.
Kumuha na ako ng ninong-ninang, nangamatay yung 5. Nakakasal ako, 29, magte-30. God's timing pa rin yun. Taon-taon sinasabi ko, bakit? Kaysa wala akong confession. Ano mangyayari sa buhay mo? Ewan ko, di ko nga alam eh. Naglakbay ka, di mo alam kung saan ka pupunta. Sino rito naglakbay, hindi alam kung saan pupunta? Bahala si Waze. Waste time. Amen? Bahala si Lord, pero may pananampalataya. God's unbelievable design produces divine providence. God sometimes give very unexpected answer. Diba? Ito yung inaasahan mong tugon ng Lord, pero iba yung sagot niya. Iba yung tugon niya. Palalalain ko pa nga eh. Sabi, Lord, ba't nananahimik ka? Sabi ni Habakuk. Verse 5, sabi niya, gagawa ako at mamamangha ka. Di ka mong paniniwalaan. Pag binasa natin hanggang verse 2, palalalain ko pa. Kilala mo ba mga taga-Babylonia? Pupunuin ko sila ng lakas. Hindi yun ang hinihintay kong sagot mo, Lord. Kasi ang gusto kong makita sa iyo, marahil ito ang gusto ng Lord, manampalataya ka kahit pangit ang nakikita mo. Kahit tila baga hindi mo kaya. Dahil ako ang Diyos na tutulong sa iyo. Dapa ka na ba? Said ka na ba? Lahat ba ginamit mo na? Ginawa mo na ba? Tigil lang, kapatid. Tingin sa Diyos na hindi nalilimitahan ng kayang gawin. Suffering always precedes glory. Lagi pong may glory naghihintay. Amen po ba? For the glory of God, si Pastor Jan, pinakakikinggan doon sa pulong walang Diyos, pulong Diablo sa Malanday. Hindi dahil kung anong itsura niya ngayon, kundi dahil na bagong buhay kay Kristo. Nakasama nila sa sugalan, take note po ang asawa ko ay basagulero, basurero, adik, butangero, pero hindi babaero. Yun lang po. Mula noon hanggang ngayon, ako lang po naging girlfriend, pero maraming ka-MU. Conclusion. Para may hugot doon. Christian, the most important thing about you is what you believe about God. What you believe defines you. What you believe determines how you live. Ang Kristiyano po, ang pinakamahalaga po sa atin ay kung ano ang paniniwala mo sa Diyos. Sapagkat kung anong paniniwala mo sa Diyos, ito ang magdedetermina ng pupuntahan mo at magpapakilala sa iyo. Through His plan, we come to discover that God's design are marvelous. Everybody say marvelous. Inspiring us to live in accordance with discernment and God's great wisdom. Pinakita ang larawan ng kaganapan ng panahon ni Habakuk na tila baga walang pag-asa. Apektado pati ang Kristiyano. Pero may sinagot ang Diyos. Ilaban mo at makipagbuno ka sa pananampalataya. Dahil ang tugon ko'y pati ikay di makapaniniwala sa makamangha-mangha kong gawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Favorite ko po ngayon eh. Ito po yung aking song of the season. I Speak Jesus. Every time na bibitawan natin ang salitang Jesus, nababago ang atmosphere. Nababago lahat ng mga bagay na iniisip nating mali. Makapangyarihan ang pangalang Jesus. Nang tumawag si Bartimeo, Jesus, pagalingin mo ako. Gumalaw ang Espiritu Santo. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Anuman ang nais mong paluhurin, lumuhod ang espiritu ng pag-alala, pangamba, takot, kahirapan, sakit karamdaman, mga conflict. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. There is power in the name of Jesus. There is liberty, there is freedom, there is blessing when you speak the name of Jesus. Shall we bow our head and let us worship the Lord our God? I just want to speak the name of Jesus. Thank you, Jesus. Over every heart and every mind. Oh, we give you praise. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Oh, we give you praise and honor. Till and every glory. dark addiction starts to break. Jesus. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
a fire. Thank you, Lord. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Thank you, Lord. Thank you. Revive our Break praise, Lord. every stronghold, Shine through the shine shadows. through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, Hallelujah. your name is healing, your name is love. Dakilang Diyos, sinasalita namin ang makapangyarihang pangalan mo na maglilinis ng kadumihan at negatibong kaisipan na meron kami. Na mag-aalis ng pagdududa na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at kaya mong lupigin anuman gawa ng kadiliman. Nagsasalita kami sa ngalan ni Jesucristo ng tunay na kalayaan ng pagdududa, takot sa aming puso, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapala sa iba't ibang kaparaanan. Sa oras na ito, naisin niyo, Ama naming banal, na kami iyong pagpalain. Mapabilang kami sa iyong sinabing pinagpapala kong nais kong pagpalain. Kahabagan at kalugdan mo ng aming buhay. Punuin mo kami ng pag-asa at sa oras na ito, ang mga nangihinay palakasin mo. Bigyan mo kami ng pagkakataong mas makilala ka pa namin sa mas malalim na kaparaanan. Pagalingin mo po ang aming mga puso kung ito'y nasugatan ng sitwasyon. Ang aming isipan kung dumating man, Panginoon, na kami po'y nasaktan. Maging ang pisikal kung may sakit karamdaman man. Maging ang aming pinansyal o material na bagay na nagdudulot ng kalungkutan at pag-aalala. Kalayaan sa umagang ito'y aming maranasan. And we declare your Lordship. We declare that Jesus is alive. Jesus is Lord over our lives. We thank you, O God, for the faith revival, O Lord. We bless you. We magnify you.